Good day mga kakambing. Ngayong araw po ay share ko lang sa inyo. Gusto ko lang talagang ma-share sa inyo ditong dalawang anak ng kambing ko. Hindi ko po masyadong maintindihan kung bakit. Ito pa yung si Nova Guapa. Ito po ay si De. Ito na yung YouTuber nating si De at si Ina. Tingnan nyo naman mga langga. Anong nangyari? Si Ina po ay hindi lumaki. Halos i-triple mo yung kanyang katawan para ipasok dyan sa katawan ni De. Yung pinagtataka ko po kung anong alaga yung binibigay dito, pareho lang sa kanya. Kung magdi-deworm po ako dito, ni-deworm ko rin yan. Kung magbigay po ako sa kanila ng vitamins, nabibigyan rin yan ng vitamins. Pero kayo na bahala mag-comment po sa comment section. Hindi ko po talaga maintindihan. But nabansot ng masyado. Kasi yung ibang kambing ko dito na magkakapatid, na may mga anak, share ko lang sa inyo. Gaya po itong ating F3 na Boer. Yung anak niya, para yung babae, si Shinrik Jr., halos magkasinlaki sila. At dito po sa ating isang Boer na rin, F3, na dalawa, ito si Dax at si Sin. Siyempre nga, mas malaki nga po si Dax kasi lalaki siya, natural po sa kambing. Pero hindi po siya masyadong malaki talaga compare dito kay Sing. Sabi ng kaibigan ko, pag lalaki kasi mas malakas po siyang dumede sa nanay. Talaga naman po. Totoo naman po. Compare ko po dito sa kanilang dalawa, talaga pong malakas. Halos 2 times na mas malakas itong si Do sa pagdidi dito sa kanyang nanay. Pero hindi ko po inaasahan na hanggang dyan lang siya. Kaya nga sabi ko, ano ba itong nangyari kay Ina? Para siyang Nigerian dwarf na kambing. Kaya nga minsan tinatawag namin siya ditong dwarf. Palain nyo po, malapit na po sila mag 3 months old. 3 months old na nga talaga sila 3 months old. Itong si Da, halos magkasinlaki na itong anak ng aking hybrid dito na 1 month and a half. 1 month and a half versus 3 months. Hindi po magkalayo yung kanilang laki ng katawan. Siguro nga mas mabigat lang ng konti ito kasi nga 1 month and a half yung tanda niya dito. Pero may mga isang buwan pa, mas malaki pa itong dalawang ito. Kasi nga ito F3 na Boer yung nanay nila. Ito po. Yan po mga kakambing, baka pwede nyo ako matulungan sa experience kong ito. Sabihin na natin na stunted nga. Nabansot nga, talaga namang nabansot, pero parang hindi ka paniwala na ganyan po yung diferensya, ganyan po talaga kalaki diferensya. Kita nyo naman po sa video po ito, hindi na po ito picture tingnan nyo naman ang laki niya. Estimated ko po 3 times ng weight niya, baka mas mabigat pa itong kapatid niyang si dito sa kay Ina. Minsan pag nagpadidi ako dito sa F3 ko doon sa dulo niya na yan, pinapadidi ko pa itong si Ina ng foster milk. Sinusupplement ko pa siya. Ito hindi na wala supplement. Ito nga pinipilit ko minsan. Para lang at least baka makahabol yung katawan, pero talagang hindi po talaga makakahabol. Talagang hindi po talaga makakahabol itong si Ina. At isa pa pong gusto kong i-share sa inyo sa umaga po, pag ipapastol po sila, itong magnanay na itong lalaki nanay niya, dire-diretso yan sa pastulan. Mabilis po yan tatakbo. Itong si Ina, hindi yan maghahabol. Paglabas po dito sa housing, sa goat house, dyan na yan sa palibot, dyan na yan kakain, maghapon. Kahit wala yung nanay niya, hindi siya makakadidi, dyan na yan. Pero busog na busog po yan, grabe po yan sa kain na yan. Kasi nga, nakatutok talaga yan sa sa grazing niya. Araw-araw po yan, araw-araw. Pero yan nga lang, araw-araw siyang busog, parang hindi ko talaga maintindihan. Well, in fact po, nag-i-study tayo kung nagre-research po. Kaya nag-deworm tayo sa kanya. Pag nag-deworm ako dito kay Ina, nagde-deworm rin ako dito. Kasi hindi naman pwedeng i-deworm yung isa hindi. Kasi may mga age bracket naman yan kung kailan magdi-deworm. Nag-research na rin tayo sa ibang mga vlogger, ibang mga nagdi-deworm. Kaya alam natin kung anong gawin kahit nga sila ay native ghost lang.
At saka sa pagkakaalam ko po, mas malakas po talaga resistensya nitong native goats. Sabi ko nga, siguro kung hindi ito siya native goats, malamang na-disgrasya na itong si Inamix Kumakain siya, dumidede siya. Pero yun nga lang, kung naipakita ko sana sa inyo, mas malakas talaga ito sa didian. 3 times na mas malakas po yun sa didian. Try nyo ang dumedi sa nanay para makita natin sa video. Ayaw dumedi Kasi itong si Do talaga ay pinipilit talaga yan. Grabe magpilit sa didian yan. Sandali. Didi. Sandali. Didi. Ayan po. Yan po. Didi sila. Pareho silang magdididi. Ayan po. Iniwan niya si Ina. Hindi na siya diretso kasi ano ba yan, dahan-dahan. Pero siya talagang magpipilit yan. Yan yung ano nila, style nila. Itong si Ina, pag umayaw na yung nanay, stop na rin siya. Wag. Ganyan yung kanyang yung kanyang karakter. Kaya sabi ko, naiwan talaga sa didian. Pero salamat tayo, buhay siya. Hindi ko masabing healthy nga. Ayun na nga po. Dahil nga sa sitwasyon. Hindi ko nga sa maintindihan. But it is the same care na binibigay natin sa kanilang dalawa. At minsan pa nga sobra pa nga sa kanya kasi nga nakita natin ganyan yung itsura niya. Kaya nag-i-extra care po tayo dyan kay Ina. Kasi pwede siyang mamatay. Pag parating po yung ulan, hindi pa yan nakapasok itong dalawa, yung nanay at itong si Do. Ako na mismo naghahanap dyan. Pinapasok ko talaga yan na hindi siya mabasa. Kasi pag ganyan po itsura niya, mabilis po yan tatamaan ng pneumonia. Sabi ko nga, minsan pag masyadong hindi maganda yung panahon, inuuna ko talaga siya. Kasi pag nagtaiyan, nako, mahirapan akong makapag-recover sa kanya. Kasi nga mahirap na ngayong tag-ulan. So yun nga, mas extra careful pa nga ako sa kanya kaysa dito. Kasi itong malakas na talaga resistensya kahit uulanin yan at mabasa buong araw yan. Parang may resistensya siya talaga compare dito. Kaya nga kahit sa paggalaw-galaw nila, iba po yung galaw nila. Malumanay talaga itong gumalaw itong si Ina. Sabi ko sana ngayon ay naubos na daw, napatay yung kanyang parasites din sa tiyan niya para man lang i-update ko po kayo after some time na gumanda yung magiging sitwasyon ng ni Ina. Kasi nga 3 beses ko na silang na-deworm, 3 times na. Pinaluap ko silang dalawa para siguradong patay kasi nga mayroon yung pag first time mong mag-deworm sa mga baby goats, at after 2 weeks pwede mo siyang mapaluap ng pagdi-deworm para ubos talaga yung mga worms sa loob ng kanyang tiyan. Pero we'll see. Yan naman ay kinukuha lang natin ng mga ng mga tawag doon. Oy, huwag kayong suwagan dyan. Mga information sa ibang rin na nagkakambing. So yan po. Naipasok ko na lahat ng ating mga kambing dito. At saka yung bully kanina na i-transfer na natin sa kabila. Ang buong silda natin ay nagkarama na lahat-lahat. Dito na sila lahat, umuwi na sila. Dahil sobra na nilang busog na sila talaga. Yan po, para na silang mga buntis kahit hindi buntis. Dahil sa sobrang busog. Ano naman yan? Ano namang pinanggagawa ha? Abi. Ano naman yan? Sinisira mo. Pag yan sinira mo bukas, papaluin ka talaga kita. Kukuha pa ako ng konting kumpay para sa inyo. Para pang snack ninyo. Nagbigay tayo ng pang snack nilang pina-air dry natin ng Napier 3 days ago. Kasi pag talagang bagong cut po ay kinakain na rin. Hindi natin ito kinat ng maikli. Ito na lang. Paano? Kasi andyan kayo sa taas ng feeder Sana wala Mas maganda pa pag na-air dry siya ng konti kasi nga rainy season para medyo bawas-bawas yung tubig niya. Ibigay na natin lahat ito sa kanila. Kahit na masyado na silang busog. Ayan yan Grabe yan sa kabusugan. Pero kakain pa pag mayroon. Pwede mayroon kang ibibigay. Pero pag wala, di wala. Bigyan natin silang lahat. Ito para lahat sila kakain. Kahit pa konti-konti lang.
Bawat isa meron. Kasi yung ibang selda natin walang feeder eh. Mas okay sana kung gawa natin lahat ng feeder. Hindi na kinaya ng powers. Masyado na kasing marami kumpay ngayon. Kahit nakabago-bago ko pa natin magtanim ng napier. Yung sa mga kaibigan natin kasi may mga napier na eh. Diyan na lang kayo. So, itong dalawa ayaw na kumain sa sobrang busog ko. Napier mo snack lang naman yan eh. Snack lang. Hindi naman talaga kasi sobrang busog na nila. At least may sila. May laro ng ng bunganga. Sasha. Tingnan mo yan. Kakain rin yan. Maski pa paano kakain niya kasi pa. Pero masyadong mahaba itong napier ng dahon eh. Gusto niya kasi mga maikli itong si dwarf. Yan, busog na sila pero bahala kayo dyan, magpakabusog pa na kayo more. Tingnan nyo, parang buntis, hindi naman. Kakasaya kayo, bukas iba na naman. Yan, pag naubos ko ninyo, tingnan nyo yung mga tiyan nila walang mga nangyayari sa inyo, kataba lang kayo. Hindi pa nga buntis, parang buntis na. Tingnan yung tiyan. Itong back natin. Backling pa lang kahit na nag-uumpisa ng mag-stud. Okay. Si Kidlat yung nanay mo, parang ayaw nang kumain, sobrang busog. Siya! Again! Don't give up, never stop. He will